So ito na mga kapatid, nako, lumabas na naman mga kababayan, no? Itong pagiging bias ng ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Nako mga kapatid, ano? Dahil nga matapos yung isinagawang manhunt operation kahapon mga kapatid, no? Ng ating kapulisan dyan, no? Ng ating PNP dyan sa Davao sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Torre. May mga napaulat, may mga lumabas na mga balita mga kapatid na marami di umano ang nasaktan na miyembro nitong Kingdom of Jesus Christ at meron pa daw namatay mga kababayan. Ewan ko kung totoo ba yung mga balitang yan, ano. Meron pa daw namatay, no, sa kalagitnaan ng isinasagawang operasyon ng ating PNP, no, diyan mismo sa loob ng napakalaking compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga mga kapatid, ano, tuloy-tuloy ang manhunt operation ng PNP laban dito sa puganting pastor na si Kibuloy. So sa kalagitnaan ng operasyon mga kababayan, nanlaban itong mga miyembro ni Kibuloy kasi nga ayaw nilang papasukin ang PNP dahil natatakot sila na baka mahuli si Kibuloy, no? At lumabas na nga ang mga balita na may nasaktan at may namatay pa. Ngayon, noong nakarating ito mga kapatid, ano, sa opisina ni Vice President Sara Duterte, nako, dito na nagsimula yung kanyang pagiging bias mga kababayan. Dahil nagbigay agad siya mga kapatid, no, ng kanyang simpatya dito sa mga kampon, no, ni Kibuloy. At nanghingi pa ng sorry mga kapatid, no. Biruin mo yan, Vice President, nanghingi pa ng sorry dito sa mga kampon ni Kibuloy. Pero mga kababayan, ano, tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte dito sa mga Pilipino na biktima ng war on drugs ng kanyang ama. Never tayong nakarinig kay BP Sara mga kapatid ng isang sorry, no, doon sa mga inosenteng Pilipino, no, na pinaslaughter ng administrasyong Duterte, no, sa pamamagitan ng kanilang war on drugs. Biruin nyo mga kababayan, ano, nabubulol ako. Biruin nyo mga kababayan, mahigit 16,000, no, yung namatay na mga Pilipino, pero ni isang sorry, no, galing sa bibig ni Vice President Sara mga kababayan, wala tayong narinig. Pero pagdating dito mga kapatid, no, sa mga kampon, no, ni Kibuloy, nandito si Vice President Sara nang hingi ng sorry. Di ba? Nang hingi ng pasensya mga kababayan. At sinisi pa si Marcos. Oh. Ito ang sabi dito sa balita mga kapatid, ano? Mariing kinundina, no, ni Vice President Sara Duterte ang ginawang paglusob ba talaga ang ginamit na term ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ, no? Compound para maghain ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at 4 pa niyang kasamahan nitong Sabado, August 24. Sobrang bias mga kapatid, no, ni Vice President. Pag-issue na ni Kibuloy ang pinag-uusapan mga kababayan, present na present si Vice President, no? Pero pag totoong issue na, no, ng bayan ang pinag-uusapan mga kapatid, no comment si Vice President. Oh. Sino ba namang matinong Pilipino mga kababayan, no, ang matutuwa sa ganyang ginagawa ni Vice President Sara Duterte? Na tuwing naaagrabyado itong kanilang mga kaibigan na may kasalanan sa batas, nandyan kaagad siya mga kapatid. Pero sa tuwing naaagrabyado mga kababayan, itong ating mga tropa na nagpoproteksyon, no, sa ating soberanya, sa ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea, tikom ang bibig ni Vice President, no? Sino bang matutuwa dyan mga kapatid? Ngayong kitang-kita, lantaran ang kanyang pagiging bias mga kababayan. Oh, sa tingin nyo ba mga kapatid? No? Dapat ba nating ikatuwa itong ganitong ugali, no? Pag-uugali ng ating Vice Presidente? Nakakalungkot lang mga kababayan, ano?
Dahil binoto natin siya. Ako mismo, binoto ko siya. No? Binoto ko ang unit team. Solid unit team ako, mga kapatid. No? Pinagmamalaki ko pa yan dati. Lalo na dito sa aking mga kaibigan, mga kapatid, ng mga Makaleni. No? Ang dami kong tinabla dati sa mga diskusyon, mga kababayan, para lang ipagtanggol itong unit team. Pero ngayon, mga kababayan, nakakalungkot na ang ating Vice Presidente na minsan na nating pinagtanggol, no, laban doon sa mga nangungutya at naninira sa kanya noong kapanahunan ng kampanya, mga kapatid, ay ito ngayon, no, napakabayas. Sobrang bias na Vice Presidente, mga kababayan. Buti pa yung mga kriminal nilang kaibigan, no, may simpatya siya. Pero dito sa ating mga kababayan, dito sa ating mga kasundaluhang nakikipaglaban sa tropa ng China para ipagtanggol yung ating teritoryo, mga kapatid, tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte at nagbigay pa ng kanyang statement na hindi makikiisa sa pagdidemonize sa bansang China. Diba? Pagdating naman ng kalamidad, mga kababayan, no, mas inuna ang pamilya. Mas inuna yung kanyang panonood ng concert ni Taylor Swift sa Germany kumpara sa pagserbisyuhan itong ating mga kababayan na sinalanta ng bagyong Karena. Oh. Dito naman sa sigaw ng mga kababayan natin, mga kapatid, na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil dito sa war on drugs ni Digong. Ni isang sorry, mga kababayan, wala tayong narinig galing dito, no, kay Vice President Sara Duterte. Ganon kabayas si Vice President, mga kababayan. At nakakalungkot lang, mga kapatid, na medyo nabudol tayo, no? Kasi akala natin totoo siya sa kanyang mga sinabi noong kampanya, mga kababayan, na kung saan yun yung naging dahilan, mga kapatid, kung bakit natin siya sinuportahan. Di ba? At ito pa, mga kababayan, lantarang sinabi ito ni Sara Duterte, mga kapatid, na wala naman daw talaga siyang plano, no, na maging vice presidente. Di ba? Wala naman daw siya talagang plano. Dahil lang, mga kababayan, no, doon sa mga proyekto ng kanyang ama na hindi pa natatapos, no, diyan sa Mindanao, kaya daw siya tumakbo sa pagiging vice presidente. Di ba? At ito pa, minsan na rin niyang sinabi, mga kapatid, na ang unit team hanggang eleksyon lang daw yon. Pagkatapos daw ng eleksyon, mga kababayan, kanya-kanya na daw sila. Oh, di ba? Dito, mga kababayan, mapapatunayan natin na si Vice President Sara Duterte, mga kapatid, no, ay hindi talaga karapat-dapat, no, na maupo bilang isang leader ng ating bansa. Siguro sa pagiging mayor, oo, effective siya, no, wala tayong problema doon. Pero sa pagiging leader na, no, pagiging sa mga national position na, mga kababayan, I don't think so, no, na pwede si Vice President Sara Duterte. Kasi, mga kapatid, hindi niya alam timbangin yung mga bagay-bagay, no. Tuwing nasasaktan yung kanilang mga kaalyado na may mga kasalanan sa batas, nagre-react siya, mga kababayan, at sinisisi ang gobyerno. Oh. Nanghihingi pa ng sorry. 'Di ba? Pero pagdating sa mga totoong issue ng bayan, wala. Tulog si Vice President Sara Duterte. Oh. Napakalaking bias, mga kapatid, 'di ba? Sobrang bias po ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Kaya hindi din nila masisisi kung bakit may mga Pilipino talagang galit kay Vice President Sara Duterte, especially dito, no? Ito sabi niya, mga kababayan, no? Ito yung statement niya, no? Ito yung sentimiento niya kahapon doon sa mga miyembro ni Kibuloy, oh. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap sa inyong iboto si President Bongbong Marcos Jr. noong 2022. No?
Naway mapatawad ninyo ako. Di ba? Nanghingi siya ng sorry, mga kapatid. You deserve better. No? Filipinos deserve better. Di ba? Sinisisi niya ang gobyerno ni Marcos, no? Dahil sa nangyaring ganito, no? Manhunt operation ng PNP, no? Sinisisi niya sa gobyerno ni BBM, mga kapatid, no? Yung mga nangyayari ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Oh. Kasi ang gusto nga nilang gawin ng presidente, mga kababayan, ay pigilan ang PNP sa kanilang ginagawang pag-aresto, no? Manhunt operation laban kay Kibuloy. 'Di ba? Gusto niyang proteksyonan, mga kababayan, itong kanilang puganting kaibigan, no? Nakikisimpatya siya sa mga miyembro ni Kibuloy na di umano'y nasaktan at namatayan, no, dahil sa sinasagawang operasyon ng ating mga alagad ng batas, no, itong ating PNP, no. Nagbibigay siya ng sentimiento niya doon, mga kababayan, ano, sa mga taong 'yun. Pero ni minsan ba naisip din ni BP Sara, mga kapatid, ano, na kailangan din ng sentimiento, no? Kailangan din yung kanyang sentimiento nitong mga biktima ni Kibuloy. Ni minsan ba, mga kababayan, dumating yan sa isip ng ating Vice Presidente, no? Na magbigay ng kanyang sentimiento, no? Magandang sentimiento dito sa mga biktima ni Kibuloy. I don't think so, mga kapatid, no? Walang pakialam si BP diyan, no? Ang sa kanya lang, mga kababayan, yung kaibigan lang nila, no? Ganon na ganon talaga, no? Parehong-pareho talaga silang dalawa ng kanyang ama, mga kapatid, ano? Si Digong, basta kaibigan, grabe ang proteksyon. Si Sara, basta kaibigan, grabe din ang proteksyon, no? Handang iwanan ang bayan para sa kanilang kaibigan. 'Di ba? Nakakalungkot lang, mga kapatid, no? At lalo na alagad ka ng batas, no, dahil ikaw ay isang reservist, no. Maliban diyan, isa ka pang abogada. Pero lahat ng 'yan isinantabi mo, no, para lang sa iyong kaibigan na isang pugante. 'Di ba? Yan ang nakakalungkot ng katotohanan, mga kapatid, no. Kaya hindi mo masisisi itong mga loyalista ni Marcos, no? Itong mga loyalista ni ng pamilya Marcos. Hindi niyo masisisi kung bakit ang panawagan nila ngayon ay Sara resign or Sara dapat i-impeach, 'di ba? Hindi natin masisisi, mga kababayan, no? Ako, pabor ako ma-impeach si Sara, mga kapatid. Pabor na pabor talaga ako. Bilang isang pro-government, mga kababayan, no? Pabor na pabor ako, mga kapatid. Dahil itong mismo, mga kapatid, no, itong balitang ito yung patunay, mga kababayan, kung gaano kabayas si BP Sara. 'Di ba? Ito talaga ang pinakapatunay, mga kapatid, kung gaano siya kabayas. Mas okay pa sa kanya, no, na proteksyonan yung mga kriminal, no, na kaibigan, kumpara sa proteksyonan ang bayan, no, laban sa mga kriminal tulad ng kanilang kaibigan na si Kibuloy. Wala eh. Ganon talaga, mga kababayan, no? Nandyan na yan eh. Nakaupo na eh. 'Di ba? Anyway, mga kapatid, hanggang dito na lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, no? Kung nakaka-relate kayo, mga kababayan, sa aking sinasabi dito, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video, mga kapatid, ano? Para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At kayo din, mga kaibigan, ano? Mag-share na rin kayo dyan ng inyong mga opinion, no? Hanggang dito na lang. Adios.